Ito, anong mangyayari pag chinek? Magandang tanong po, sabi ko. Kailangan hindi siya mauubusan kasi imagine niyo na lang yung makina na walang langis, ang pwede mangyari, mas stuck up yan. Walang magpapalubricate o lubricant dun sa loob. Kaya mas stuck up or ma-overheat yan, masisira ang makina. Maraming sisirain yan sa loob ng makina. Kaya lagi tayo magche-check ng langis. Hindi yan sakop ng warranty kung naubusan ng langis dahil hindi tayo nag-check. So, ano mangyayari pag chinek natin yung langis ng engine oil? So, ito yung dipstick niya. Nagpapakita ito na ng sukat ng ating pong langis. So, yung sukat ng langis niya, ito yung low, ito yung high. Nasa gitna siya. Dalawang beses po yan. Una muna, hinihila siya, tapos pupunasan, tapos check uli. So, talagang nandun siya nasa between high and low, no? Ito siya, oh. So, kung mapapansin po ninyo, yung langis natin, maputi pa siya. Pag maitim po yung langis po natin, ang nangyayari po dyan, mahihirapan yung makina sa pag-ikot dun sa ilalim. Kasi yung langis po na yan, kinakalat para yung ilalim ng makina ay magaan na umiikot dun sa ilalim ng makina. At may spoon po yan na nagtatapon, nagkakalat dun sa ilalim ng makina. Kung yung malapit na po yung langis natin, mahihirapan yun ikalat sa ilalim ng makina. May nagsabi kasi, ilalim ba ng makina? Opo, sa ilalim ng makina. Meron po kasi sa loob ng makina, may ilalim, may ibabaw. So sa ilalim ng makina, nandun yung langis, itinatapon po yung pataas para madali po yung ikot ng makina. Kung malapot po yan, ang mangyayari po dyan, mahihirapan po yung ating makina sa pag-ikot. Umaarangkada ka, may karga ka, tapos malapot pa yung langis, nagiging super itim po niyan, tapos matigas na, ay pangit po yon. Makakasira po yun ng makina natin, pwede mag-overheat dahil sa sobrang itim, at pwedeng mabali po yung spoon na nagtatapon ng langis sa ilalim ng makina, kasi ikot po ng ikot yun eh. Kung magte-change oil tayo, i-check nyo po yung takbo ng ating ginagamit na langis. No, tingnan natin doon sa loob. Kasi dapat pag nag-check tayo, nag-change oil tayo, titingnan nyo yung odometer kung ilan na yung tinakbo ng ating makina. Tapos may interval po yun ng pagpapalit. No, pagka nakita nyo na 5,000 na, maitim na, magpapalit ka na kung 5,000 lang yung interval ng ating langis. Kung halimbawa wala pang 5,000 pero napakaitim na, i-check nyo po yung ating at dapat magpalit na agad pagdating nung kanyang pinaka PMS. No, sa mga luma naman talagang maiitim talaga yung mga langis ng mga lumang sasakyan. Pero dapat tuloy-tuloy yung interval ng pagpapalit. Ano po? Kasi puntahan natin yung loob. Ito po yung odometer ng sasakyan. No, ibig sabihin po ng odometer, yung odo, yung tinakbo po niya. No? Kung nag-change oil kayo ng 51,745, pagdating ng 56,745, kung tag 5,000 lang yung ating change oil, yung ating langis, yung interval niya, dapat magpalit na po kayo pagdating ng 5,000. No po? So, may mga ganyan. Ang nangyayari po niyan, yung iba, 3 months or 6 months, yung tagal ng langis sa loob ng makina na hindi pa umaabot yung 5,000, dapat na magpalit. Depende dun sa rekomendasyon ng ating langis na ginagamit. Yung pag-check doon sa timpong makina, i-check siya kung maitim na or naubusan na. At kung talagang naubusan, kung hindi naman umuulan, pwede nyong i-check yung ilalim. Kasi kung mauubusan yung langis, wala na sa tamang level, maaring tumapon po siya sa ilalim, maaring pong nagkaroon ng leak sa ilalim. O kaya dun sa mga gilid sa ilalim ng ating makina, makikita nyo kung may mga langis-langis dun siya tumatapon. Sana nakatulong po yung ating video at nakapagpaalala. Road and Machine Care, muli po, salamat po sa Diyos.